Muli na namang ginisa sa pagdinig ng Senado ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales. Hinggil pa rin sa umano'y PIDEA leaks upang questionin ang kanyang kredibilidad. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Daniel? Audrey, sa pagpapatuloy nga ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order hinggil sa umano'y PIDEA leaks, muling kinwestiyon ng ilang senador ang kredibilidad ng ex-PIDEA agent na si Jonathan Morales. Matatandang si Morales ay may mga aligasyon laban sa ilang kilalang personalidad hinggil sa umano'y iligal na droga. Giti Senator Jingo Estrada, walang tuwang sa pagdinig ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Tanong niya kay Morales, nasaan ang ebidensya, pati kredibilidad ng dating PIDEA agent, muli ring kinwestiyon ng senador. Ang paksa ng pagdinig ay hindi umano'y PIDEA leaks. Pero sinabi ng mga opisyal ng PIDEA na walang ganitong pangyayari. Sinasabi ni Morales, meron daw. Nasaan po ang ebidensya? Isa sa mga natutunan ko sa pag-aaral ng batas ay ang legal maxim that he who alleges has the burden to prove this. Maliban sa mga statement ni Morales, ano pang ebidensya ang pinakita niya? Wala po. Mr. Chair, dinidinig natin ang testimonya ng isang witness na naharap sa mga criminal complaints sa isang lokal na hukuman at kabilang dito ang paglabag sa Article 180 ng Revised Penal Code, ang batas na nagtatakda ng parusa para sa mga taong nagbibigay ng peke o maling testimonya. Samantala, Audrey, hindi naman nakadalo sa pagdinig si dating Executive Secretary Paquito Ochoa matapos mag-positibo mano sa COVID. Isa si Ochoa sa nadadawit sa issue. Pero tanong ng ilang senador, bakit pa kinakailangan itong padaluhin? Kung hindi siya, kung nakatin siya ngayon dito, baka kung natapos natin itong in-entertain itong mga resource person na kailangan natin tanungin, at kung nandito sana siya, baka I could have adjourned this hearing. Mr. Chair, as far as I'm concerned, these are all hearsay and you cannot believe in all the alibis or the imagination of this particular resource person, Mr. President. Audrey, kalagitnaan naman ng pagdinig, sumiglab na ang tensyon sa pagitan ni Estrada at ni Morales at di na naiwasan magkasagutan ng dalawa at patuloy kinwestiyon ng senador ang mga alegasyon ni Morales at kanyang kredibilidad. Please. Ang desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatigan ng Korte Suprema noong January 20, 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, Wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. Yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Huwag kang lumihis. Is it true that you planted evidence? Yung sinasabi mong nawawalan dokumento, wala ka, tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh. Your Honor. Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Audrey, nagpaalala naman ngayon lang si Senate President Juan Miguel Zubiri na huwag gagamitin sa pamumulitika ang pagdinig. At iginit naman ni Senator Bato de la Rosa kanina na hindi niya ito gagamitin sa kahit anumang uri ng pamumulitika. Audrey. Maraming salamat, Daniel Manalastas.